Hindi lahat ng nagpapakabuti eventually ay nagtatagumpay. At hindi rin naman lahat ng masama eventually ay napaparusahan. May pag-asa pa nga ba na maghari ang kabutihan sa mundong ito? Na talagang yung mga gumagawa ng mabuti ay tumaas, magantimpalaan, ma-recognize. At yung mga gumagawa ng masama ay talagang maparusahan. Lahat naman siguro tayo ay nagnanais ng isang happy, magandang ending para sa mga istorya na nalalaman, napapanood, napapakinggan, nababasa natin. Yung tipong magtatagumpay ang bida, mabibigo naman ang kontrabida. Yun kasi para sa atin ang katarungan ng justice. Yung maparusahan ang gumagawa ng kasamaan, samantalang magantimpalaan naman ang gumagawa ng kabutihan. Kapag hindi ganyan ng ending ng istorya, wag na lang. There has to be a happy ending. Ngayon, hindi po kaya ito ay bunsod lamang ng mas malalim nating hangarin na magkaroon din sana ng happy ending ang buhay natin. Lalo pat hindi naman din tayo sigurado na ito'y magkakaroon ng happy ending. Kahit gaano ang buti natin, sapagkat alam natin ang realidad sa mundong ito. Hindi lahat ng nagpapakabuti eventually ay nagtatagumpay. At hindi rin naman lahat ng masama eventually ay napaparusahan. Kaya ko sinabi na ang mga hangarin natin sa mga istoryang napapanood, napapakinggan, sinasabi sa atin, nababasa natin, ay gusto natin magkaroon ng happy ending sapagkat batid natin na ito ay po pwedeng hindi mangyari sa atin. Sa mundong ito, gaano man ang buti natin. Hay nako, kung ganyan ba ang realidad ng buhay, saan natin uhugutin ang pag-asa natin for our lives to have a truly happy ending? Well, makatutulong po ang ating gospel reading na sanaysay patungkol sa ngayon ay pinagdiriwang natin, the beheading of John the Baptist. Kasi kung mapapansin po ninyo, yung storya in itself ay parang sad ending. Unang-una, yung kamatayan ni Juan Bautista, beheading. Nakalulungkot ito. At isipin po ninyo yung naging eksena. Inilagay sa pinggan ang ulo niya, ibinigay dun sa babae. Grabe! Nakalulungkot ito para sa isang napakabuting tao. Eh yun nga lang may makita ka sa labas na binubugbog, pinahirapan at may karatula sa dibdib. Huwag niyo akong tularan, rapist ako. Eventually, maaawa ka kapag bugbog na at halos mamatay na. Yun pa kayang hindi ka kilabutan at malungkot sa kamatayan ni Juan na isang mabuting tao naman. And it's against the background or backdrop ng mga taong sagad ang kasamaan. Si Herodes na hindi nakonsensya, si Herodias na nagtanim ng galit kay Juan, sukat na ito'y dumating sa puntong ipapatay na niya at naging sanhi pa siya ng pagkakasala ng daughter niya. Yung daughter niya, pangalan na nating Salome, na sumayaw ng sensual at hiningi ng parang candy ang hulo ni Juan Bautista. Yung mga guests noon na maaaring natuwa pa sa kasalanang matindi na nasaksihan nila, maging dun sa pumugod sa ulo ni Juan Bautista na naging sunod-sunuran lang sa kasalanang inutos sa kanya. It was against this background, yung kamatayan ni Saint John, yung pagpugod sa ulo ni Saint John. Anong klaseng storya yan? Ni hindi sinabi, I'm not sure, sa istorya, obviously, pero hindi ko alam kung sa ibang part ng Bible. Ni hindi sinabing nakonsensya si Herodes eventually. Ni hindi sinabing nagkasakit ng malubha si Herodias eventually. Abuti sana kung sasabihin sa Biblia eventually na napariwara, nasira ang buhay ni Salome o napeste yung mga guests ni Herodes dati. Pati yung pumugod sa ulo ni Juan Bautista. Buti sana kung merong ganung part sa Bible Masasabi mo, ay, pwede naman pala. Nagtapos naman pala ng maganda ang story ni Juan Bautista. Wala So ano ito? Very sad ending. Sabi ko kanina na ito ang paghuhugutan natin ng pag-asa sa paninindigan natin sa kabutihan upang ating buhay ay magkaroon ng happy ending talaga. Kasi isipin po ninyo, bakit natin isa-celebrate ngayon ang kamatayan ni Juan Bautista kung wala tayong makikita ditong inspirasyon? Bakit natin isa-celebrate ngayon ang kamatayan ni Juan Bautista kung sa tingin natin, sa palagay natin, sa punto de vista ni Juan Bautista ay naging sad ending ng buhay niya?
At paano rin natin ipagdiriwang ang iba pang mga kamatayan ng mga banal na nanindigan sa kabutihan hanggang kamatayan kung para sa atin ay very sad ang ending, ang resulta ng kanilang buhay at paninindigan sa kabutihan hanggang kamatayan. Hindi natin ipagdiriwang ang mga yan kung sa ganyan lang ang ating magiging pagtingin para sa kanilang kamatayan. Para mas maging maliwanag, mamaya po, pag uwi ninyo, pakibasa po ninyo yung letter to the Hebrews chapter 11, isang chapter lang. Ito po ay tinatawag ng ibang mga nag-aaral sa Bible ng Hall of Faith or Faith Hall of Fame sapagkat dito ay iniisa-isa ang mga banal, ang mga taong nanindigan sa kabutihan na nakaranas ng iba't ibang mga kahirapan. Kaya Hall of Faith, Faith Hall of Fame. Now, ito, sa first verses, verse 1 hanggang verse 30, if I'm not mistaken. Again, enumerate yung first batch ng mga banal na nanindigan sa kabutihan hanggang sa ng kamatayan. Pero hindi sila pinatay ng kasamaan. Kasi sila'y nagtagumpay sa kanilang paninindigan sa kabutihan. Halimbawa, si Enoch na hindi nasilayan ng kamatayan, si Abraham na yumaman at dumami ang lahi dahil sa paninindigan sa kabutihan, si Noah na nakaligtas sa malaking baha, pati na ang mga niniwala sa kanya, si Moises na nailigtas sa mga Israelita, si Samson at iba pang mga banal na naipanalo ang pakikipaglaban, natalo ang mga dayuhan, ang mga kalaban, napatim ang mga leon na sinugo upang sila'y gawing almusal o hapunan, napapatay ang mga apoy na pinaglagablab upang sila ay patayin sa apoy na yan, nakaligtas sa tabak, etc. So sila yung sa paninindigan sa kabutihan, nagtagumpay sa buhay na ito. Yung hindi pinatay o napatay ng kalaban. So, from verse 1 to 30, sabihin natin, happy ending! Ito ngayon. Pagdating sa verse 34, magkakaroon ng shift. Ang sasabihin doon, ito naman yung mga banal na nanindigan sa kabutihan at nakaranas ng kahirapan at kamatayan. Sila yung pinagbabato, sila yung hinati sa dalawa ang katawan sa pamamagitan ng lagare, sila yung pinagsisibat ng tabak, pinagsasaksak ng sibat, sila. O diba, maihilera mo sa naging karanasan ni Juan who suffered and who died in the hands of the enemies while doing the will of God. O ano yan? Sad ending ba yan? Katulad ng sinabi ko kanina, ito rin yun. Ilalagay ba yan sa chapter 11 na Hall of Faith, Faith Hall of Fame, kung naging sad talaga ang ending ng kanilang paninindigan sa kabutihan? Come on! Of course not. In fact, kung babasahin po niyo yung verse 35 ng chapter 11, ang sasabihin doon ay ganire, maliwanag na maliwanag. Sila, itong mga binato hanggang sa mamatay, ito yung lilagare, ito yung sinibat, sila yung may mga choice na hindi mamatay. Sila yung may mga chance na makaligtas. But they stayed, they remained. Sapagkat para sa kanila, ang tagumpay at ang happy ending ng kanilang buhay ay yung buhay sa kalangitan. Buhay kasama ang Diyos na kanilang pinanindigan. In fact, kahit yung first batch ng nakalista sa Hall of Faith, Faith Hall of Fame, sigurado ko na sila'y nanindigan sa kabutihan na hindi naman din sila nag-e-aim na iligtas sila ng Diyos. Definitely sa kamatayan Sila yung mga nanindigan sa kabutihan na kahit alam nila na pupwede hindi sila iligtas ng Diyos sa kamatayan sapagkat para sa kanilang lahat na nasa chapter 11, ang tagumpay o ang happy ending ng buhay ay hindi yung mapatunayan na tama sila at mali yung kalaban nila, hindi yung makaligtas sila sa kamatayan, kundi ang makasama nila ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na kanilang pinanindigan. And I believe ito ang naging resulta ng pagninilay ko ngayon. Dahil itong mga nakaraang araw, medyo nagtatanong na ako Ang tanong ko basically ay, may pag-asa pa nga ba na maghari ang kabutihan sa mundong ito? Na talagang yung mga gumagawa ng mabuti ay tumaas, magantimpalaan, ma-recognize. At yung mga gumagawa ng masama ay talagang maparusahan. May pag-asa pa nga ba? Dito na lang sa ating bayan
dito na lang sa ating bayan, nakitang-kita naman natin na kapag mag-impluensya ka at mayaman ka, nasa kapangyarihan ka, kahit gumawa ka ng karumal-dumal na kasalanan, pwede kang makatakas. Mahuli ka man matagal ka rin makakasuhan. Makulong ka man, masarap pa rin ang buhay mo sa loob ng kulungan. At konting kembot lang, makalalaya ka na naman. Yung iba pa nga, babalik pa sa kapangyarihan na mas pinalalala pa ng mga Pilipino, ng mga botante na ewan. Sinabi ko na lang ewan kasi ayaw kong magmura. Pero ganyan ang kalagayan ng ating bayan. Ganyan-ganyan na. Kung minsan nga, pasensya na ha, alam kong mali. Pero minsan, nasasabi ko, pag may nagtatanong sa akin, Father, palagay mo may pag-asa pa tayo? Minsan talaga, naisasagot ko, may pag-asa pa. End of the world na lang talaga. Kasi nawawalan ako ng pag-asa. Pero hindi yun tama, kaya humingi ako sa inyong pasensya. Kasi dapat hindi tayo nawawalan ng pag-asa. For the simple truth, na kahit isa na lang ang gumagawa ng kabutihan, hindi kailanman magtatagumpay ang kasalanan. Imagine, itong simbahan na ito ay madilim na madilim, walang mga ilaw. Tapos mayroong isang kandila na aandap-andap dyan. Can you call that total darkness? No. Sapagkat may kandilang aandap-andap pa rin naman. Sa eksenang yan, sinong nagtatagumpay? Yung darkness o yung light? Yung darkness na malaki o yung light na maliit? Yung light na maliit at hindi yung darkness na malaki. Sapagkat kung makapagsasalita lang yung darkness na malaki, sasabihin ng darkness na malaki, ano ba? Laki-laki na natin. Hindi pa rin natin mapatay yung maliit na kandila na yan. Besides, in reality, there is no darkness. Ang realidad ay liwanag. Darkness is just the absence of light. Kaya kahit may munting kaliwanagan, kahit may konting kabutihan, hindi po pwedeng i-claim ng kasalanan na nagtagumpay na siya dyan. Kahit ba anong hirap ng mga magulang mo, nakikita ka ng mga nag-aaral lang mabuti at hindi ka sumasagot sa kanila, napakabait mong anak. Mahirap ang buhay nila, mahirap ang buhay ninyo, natanggal pa sa trabaho yung tatay mo, they won't see darkness. They will see light. Yung kahit na malubha yung sakit mo, pero nandyan, nagtsatsaga na alagaan ka ng anak mo o kaya ng asawa mo, you won't see darkness. You'll just see light. Yung kahit na naging broken family kayo, iniwan ng tatay mo, yung nanay mo, pero nandyan ka para magpalakas ng loob niya at sabihin sa kanya, Ma, Nay, Mami, andito lang ako. Huwag kang mag-alala, kaya natin ito. She won't see darkness. She will only see light. Yung kahit magdildil kayo ng asin, pero faithful naman sa iyo yung asawa mo, will you see darkness? You won't see darkness. You will see light. And for as long as you see light, there will always be hope. Kasi alam mo, hindi ka kakayaning talunin ng kasalanan, ng kasamaan, maging ng kamatayan kapag may liwanag dyan. Ang buhay hindi lang naman dito sa lupa. Hindi man tayo makaramdam ng tunay na tagumpay dito sa lupa, imposibleng wala tayong maranasang tunay na tagumpay sa kabila. Kahit naman yung mga mayayaman at makapangyarihan na yan, pag na-stroke yan, pag inatake sa puso yan, at kahit tumanda pa yan, mamamatay at mamamatay rin yan. At pagdating ng kamatayan, wala na silang ligtas. Hindi lang naman ito ang buhay natin Napakaliit lang ng buhay na ito kumpara sa buhay na walang hanggan. Pero, dalawang walang hanggang buhay yan. Walang hanggang kapahamakan o walang hanggang kaligayahan. Sana'y hindi man natin makuha ang tagumpay sa lupang ibabaw, tagumpay ng kabutihan sa kasalanan. Magkita-kita tayo at maranasan natin ito pare-pareho sa buhay na walang hanggan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang upang hindi tayo mawala ng pag-asa na laging magpursige sa paggawa at paninindigan sa kabutihan gaano man katindi ang kasalanan o kasamaan. Amen.